Iligal na pagmimina sa Misamis Oriental tuluyan nang ipinasara matapos makitaan ng mga paglabag at hindi pagsunod sa batas. Ilang mga kagamitan sa pagmimina at higit 50 sako ng umano'y mineral ores na kumpiska. Si JC Aliponga sa sentro ng balita. Matagumpay na isinagawa ang orientation briefing para sa patuloy na pagpapatupad ng Cease and Desist Order o CDO laban sa illegal mining sa Barangay Limonda, Opol, Misamis Oriental. Isinagawa ito bago ang ipinagsamang operasyon noong Agosto 15, kung saan ipinasara ang illegal mining site at inimbargo ang mga kagamitan sa pagmimina. Unang inilabas ng Mines and Geosciences Bureau o MGB-10 ang CDO noong Enero 2025 dahil sa malubhang pagkasira ng kalikasan. Gayunman, muling nakatanggap ng ulat ng illegal mining kaya isinagawa ang ikalawang closure operation. Pinangunahan ito ng Task Force Kinaiyahan at Kalinaw kasama ang PAOCC, NBI-10, CIDG-10, Philippine Army, PRO-10 at Misamis Oriental, PPO. So we are here to provide security assistance to the members of the Task Force Kalikasan and Kalinaw of the province of Misamis Oriental under the our provincial governor Julie Tioy, sa yung Mines and Geosciences Bureau Region 10 na sila naman ang talagang primary or lead agency when it comes to implementation of yung environmental laws natin yung sa illegal mining. Sa pagpapatupad ng Cease and Desist Order, nasamsam at inimbargo ang 18 na ball mill plants, 89 tunnel portals at iba pang kagamitan sa pagmimina at 50 na sako ng pinaghihinalaang mineral ores. With regards to mga nadakpan, yung mga nadakpan, mga nagtatransport, operate. So, usa karon ang pinaka-goal naman sa dito sa itong interagency activity na to is to ensure na may stop yung illegal mining operations pending the approval ng minahan ng bayan permit. So, kumpiska na at nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naturang kagamitan para sa tamang dokumentasyon at legal na disposisyon. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.